shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count Muli, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ang ho ay dadako sa ating gawain ng pagsamba. Sa pagbati ho sa pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning service of Jesus Christ Baptist Church. I also like to welcome ang mga kapatiran at kaibigan na nakatunghay online. At salamat sa Diyos na meron tayong mga kapatiran na nakakatako at nakakadaro sa ating pagtitipon ngayon. Sinisigurado ho natin sa mga kapatiran na sa Bible, we are physically distanced, naka-mask ang bawat isa, no mask, no entry, at nandun ang ating mga hand sanitizer, yung ating hand washing, at muli ay ipapasalamat tayo sa Diyos na nakakapansama. Ibang-iba ang merong pang tao dito sa loob ng bahay, sambahan. Ayoko na kung makulit muli yung naranasan ko na mag-isa ako at ang kausap ko ay yun lang, cellphone. Well, syempre habang nangangaral, iniisip ko yung mga mukha ng ating mga kapatiran na nakatingin doon sa cellphone. Nevertheless, purihin ng Panginoon na meron tayo, nakakapagtipon na po tayo. At hamon nga ho natin, paging sa mga kapatiran na sa bahay-bahay, if you are able and allowed, sa pamantayan ho ng binigay ng ating gobyerno, ay maganda na huwag natin pabayaan na tayo magkasama-sama. Iba pa rin na tayo ho ay nakikita-kita sa personal na doon, nandun yung ating physical distancing. So, pag-pray mo natin ang lahat ng ito, sangayon sa balita, meron daw mga magagandang resulta ang mga vaccine sa ibang mga bansa. Pero baka ilang buwan pa yun bago makarating dito sa atin. Dahil siyempre, uunahin muna nila ang kanilang populasyon bago mabigyan ng iba. Nevertheless, alam natin na ito'y nasa ilalim ng soberanong kamay ng Panginoon. Tayo po ay umaasa, magtitiwala sa Panginoon po natin. Ilang mga announcements po muna, kagaya ho nung close natin na operahan ng anak ni Brother Roy Librado, si James, appendix, at sa Malolos Hospital ho na gawa ang operasyon. Pag-pray ho natin ang fast recovery ni James. Sana ay kung maaari tayong maging financial na makapaghatid sa kanila ng tulong. Hindi kailangan malaki, pero if we can help, ay encourage natin ang bawat isa, maging mga kapatiran na sa mga bahay-bahay. Ang sabi ng Bible, huwag natin kalimutan, as we therefore have opportunity, let us do good unto all men, especially unto those of the household of faith. So, gawin natin ang mabuti, lalo na kung meron tayong kakayahan. And also, ang ating church, kagaya ko nung pinost din natin ng ilang mga pictures, hapon, nagkaroon ako ng konting live video na yung mga naglilinis po dito. Napakadumi. Napakakapal ng alikabok kahapon. Salamat po sa mga tumulong at pinag-aaralan pa po natin, baka mas maganda na sa mga susunod, hindi pa po pag-final, ay ang atin hong gawain ay baka doon natin gawin sa Sunday School Room. Dahil dito ho ay huhukayin pa to. Itong tawid ho na yan. Dahil tatawid ho ng dyan sa then iayusin ko yung buong glory ho ng ating church. So pag-pray ho natin yung mga bagay ho na yan
at sa patuloy na ikakaayos, ikakaganda rin, ikakatibay ng ating bahay-sambahan. Salamat po sa mga ginagamit ng Panginoon. And we can, if we want to maging bahagi. Halimbawa, Brother Paul, gusto kong maging bahagi sa bagay na yan. Magkano ba yung tayo sa ano? Pwede ka magbigay, pwede tayong bumahagi. At maganda na meron tayong bahagi sa mga bagay po na ito. So if we can pray for that and prepare for that, ay magiging napaka-inam po. And also, pag-pray po natin, Sister Jinjin, sa 22, sa July 22 ay kung nagkakamali pang-apat na sa second batch. So unang batch ay 6, ngayon pang-apat na sa second batch ng kanyang chemotherapy. So pag-pray po natin, medyo maganda daw yung kanyang pakiramdam, sabi niya kahapon. So hindi nagkakamali tanda, sabi niya kahapon sa akin sa text ay medyo lumiliit. Yung term niya, medyo lumiliit. Yung ibang mga bukol. So pag-pray po natin patuloy, maging yung mga pangangailangan ni Sister Gigi. And then si Brother Dave, and humingi rin ng prayer request ang ating kapatid na si Brother Dave tungkol sa kanyang isang tsuhin na nagkakamali si Kuya Larry. Pag-pray po natin ang kanyang kalusugan. And nabanggit ko ho sa ating time in the Word, ang nanay ho ng isang kamanggagawa natin sa San Mateo Rizal, si Brother Riwel Paritang, yung kanyang ina, si Nanay Paritang, ay nangangailangan daw sila ng 1.5 to 2 million pesos. Yun daw ang pinapahanda sa kanila ng ospital para sa operasyon sa puso ng kanyang ina. So, makisama daw po sa panalangin at kung anong kalooban ng Panginoon. So, those are our announcements. And ang ating mga gawain, Wednesday, Time in the Word, Friday, Time in the Word, pinag-aaralan pa po natin kung paano natin magagawa ang pagbabalik ng ating prayer meeting. Yung ibang mga churches, online pa rin yung kanilang prayer meeting. So, pag-pray po natin kung paano natin magagawa po yun. So, nawa, tayo po ay bigyan patuloy wisdom ng liban na lang po kung meron kang nakakalimutan, yun ang ating mga announcements po ngayon. Tayo ay dadako sa ating tawag sa pagsamba. Ito po ay sandali ng katahimikan upang tayo ay lumapit sa Diyos. Hilingin natin na siya ang sumaliksik sa atin and ang ating puso't isipan sa pagsamba sa Kanya. So tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri sa iyo. Ikaw na Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Ikaw na pinagmulan ng lahat ng bagay. Oo, maging ang aming mga sariling buhay, O Diyos, ay sa iyo galing. At tunay, Panginoon, ang tanong ng iyong salita, anong meron kami na hindi mo pinagkaloob sa amin? Tunay, Panginoon, mismo ang aming hininga ngayon ay galing sa iyo. Kami ay nagising, may lakas, may kakayahang bumangon dahil Ikaw, O Diyos, ay nahabag sa amin. Tunay, dakila, Panginoon, ang iyong katapatan. Salamat, O Diyos, lalo't higit sa katotohanan na Ikaw, na Diyos na banal, ay nagmahal sa aming mga makasalanan at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang siya magdala at magbayad ng aming mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, Panginoon, sino mang sumampalataya ay mahuhugasan ng kasalanan at mabibihisan ng perpektong katwiran. Na kami, o upang kami ay maging katanggap-tanggap sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito. At Panginoon, nawa, ipakita mo ng mas sariwa, mas espesyal, mas mabigat, Panginoon, ang mga katotohanan ito, lalo na sa aming mga kapatiran na dumadaan sa maraming pagsubok, maraming pangangailangan at problema. Lord, paalala mo na namatay si Jesus para sa amin. At
at ito'y sapat. Ito'y sapat. Nawa dito manggaling ang aming nakumplituhan. Ito manggaling ang aming kagalakan. Ito manggaling, Panginoon, ang aming kapayapaan sa gitna, Panginoon, ng krisis na aming pinagdaraan. Muli, kinikilala namin na Ikaw ang Diyos na soberano at hawak mo ang lahat ng ito. Mahabag ka po, Panginoon, maging sa aming gobyerno, sa mga namumuno, sa mga nangunguna sa paglaban sa pandemyang ito, maging sa aming mga bayan at barangay. O Diyos, mahabag ka po. Una sa lahat, nawa ang Ebanghelyo ay makarating sa kanila, ay kaliligtas ng kanilang mga kaluluwa. Panginoon, sa daling ito, aming hiling ang iyong paggabay, sa aming pag-aaral ng iyong salita, ikaw po magbigay ng karunungan maging sa mga ngaral. Sa aming pong pag-awit, nawa masumpungan mo hindi lamang ang uso, kundi ang puso ay malapit sa iyo. Panginoon, nawa mabigyan ka namin ng kaluwalhatian. Lahat ng ito, Panginoon, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Una sa lahat, nawa, amin pong maialay din ang aming mga sarili, bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo, na siyang katampatan namin pagsamba. Salamat po. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po at may naghihintay sa aming mana sa langit na hindi nawawala at hindi nasisira. Salamat po at nangako ka at kami ay naghihintay na babalikan mo kami at isasama mo kami. Ginoon, tulungan mo kami na maging mapaghintay. Lahat ng ito ay sa iyo namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po tumayo at tayo po umawit sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Bago tayo sa Panginoon, gawin po natin ang All Hail the Power of Him. All Hail the Power of Him. Para po sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga awit, Psalm 68. At ating sisimulan ang pagbasa sa talatang 26 hanggang 35. Awit, Psalm 68,
verses 26 to 35. Kung yung nakita, sabay-sabay po nating basahin. Po, pag ating mga kapatiran na sa mga bahay, ay nakabukas din ng inyong mga Biblia. Psalm 68, verses 26 to 35. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. Bless ye God in the congregations, even the Lord from the fountain of Israel. There is little Benjamin with their ruler, the princes of Judah and their council, the princes of Zebulun and the princes of Naphtali. Thy God hath commanded thy strength. Strengthen, O God, thou which thou hast wrought for us. Because of thy temple at Jerusalem shall kings bring present unto thee. Rebuke the company of spearmen, the multitude of the bulls, with the calves of the people, till every one submit himself with pieces of silver. Scatter thou the people that delight in war. Princes shall come out of Egypt. Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God. Sing unto God, ye kingdoms of the earth. O sing praises unto the Lord. To him that rideth upon the heavens of heavens, which were of old, lo, he that sent out his voice, and that a mighty voice. Ascribe ye strength unto God. His excellency is over Israel, and his strength is in the clouds. O God, thou art terrible out of thy holy places. The God of Israel is he that giveth strength and power unto his people. Blessed be God. Purihin ang pangalan ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay sa iyo ang kapangyarihan. Tunay, ikaw ang nagbibigay ng lakas. Sa iyo nanggagaling ang lahat ng aming mga pangangailangan. At tunay, sa iyo lamang at ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Panginoon, muli aming hiling. Sa aming kahinaan, O Diyos, nawa samahan mo kami. Napakadali na ang aming puso at isip ay magliwaliw sa maraming mga bagay. Tulungan mo kami na ito ay mapako sa pagsamba sa iyo. Tulungan mo kami na sa aming pag-awit, tunay nga ikaw ang mabigyan ng kaluwalhatian. Tulungan mo kami sa pananalangin, tunay nga sa iyo kami ay tumawag. Tulungan mo kami sa pagkakaloob na tunay, O Diyos, sa iyo kami ay mag-alay. Tulungan mo kami sa pakikinig ng iyong salita, sa iyo kami makinig, O Diyos. Samahan mo po kami. Nawa, O Diyos, malayo sa amin ang sinabi mo sa mga Pariseo na malapit ang muso, ngunit malayo ang puso. Panginoon, samahan mo kami. Paalala mo sa amin, O Diyos, na ikaw ay naririto. Paalala mo sa amin na ikaw ay saksi. Na hindi lamang ang lumalabas sa bibig ang iyong pinakikinggan, ngunit tinitimbang mo rin ang puso. At ikaw ang nakakaalam. Muli, O Diyos, patawad po sa aming mga pagkakasala. Paalala mo sa amin na kamang-mga nang magsubok magtago ng kasalanan sa iyo, nakakakita ng lahat ng bagay. Paalala mo rin sa amin ang tanging kapatawaran ay na kay Kristo Jesus lang. Salamat po, O Diyos. Muli, ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ikaw ang maitaas at kami ang maibaba. Sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng kapurihan. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Manatili po tayo. Amen. Ito pa, mga tayo sa Panginoon. Awitin natin ang song Amazing Grace. Awitin Amazing Grace. Yes.
Salamat, patunay, kamangha-mangha, amazing. It's the grace of God na sa atin po ay nagligtas. Tayo po dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. I will be going back sa ating series ng pag-aaral sa 1 Peter. Isa ho sa mga pelikula na medyo na-enjoy. For some reason, nawala ang amor ko ho sa pananalangin. Po. Okay. Sensya na ho. Ako ho ay nasanay doon sa walang ibang Ako ay nasanay doon sa walang ibang kasama rito sa church. Dadako muna tayo sa ating offering. Sensya na ho mga kapatid. Dadako muna tayo sa ating offering. At salamat po sa paalala, Brother Jude. Sa 2 Corinthians, basahin po natin ang ating basihan sa ating pagkakaloob. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 hanggang 8. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon. But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly. He which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Panahin po Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, tunay dakila ang iyong biyaya. Kamangha-mangha ang iyong biyaya na sa amin ay umabot at sa amin ay nagligtas. At Panginoon, kamangha-mangha rin sapagkat hindi mo lamang kami iniligtas. Hindi, Panginoon, pinagkalooban mo kami ng mga magaganda, mabubuting mga bagay dito sa buhay na ito. Kalooban mo kami, Panginoon, ng mga paraan, pagkakataon upang makapagtrabaho, kumita at pagkukunan ng aming mga pangangailangan. At Panginoon, binigyan mo rin kami ng pagkakataon na ikaw ay sambahin, papurihan, o maging sa pamagitan ng mga bagay na iyong pinagkaloob sa amin. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na magkaroon ng tamang puso sa pagkakaloob. Tulungan mo kami, Panginoon, at bago tumingin sa aming sarili, tumingin muna sa iyo. Paalala mo sa amin, O Diyos, na sa aming pagkakaloob, nawa, hindi lamang ang halaga ang iyong tinitignan, at tinitignan mo ay ang aming mga puso. Puso na may pagmamahal sa iyo. Puso na sumasamba sa iyo. Puso na nagbibigay puri sa iyo. At puso na nagagalak sa iyo. At Panginoon, paalala mo sa amin na ikaw ay may kagalakan sa isang taong nagbibigay ng masaya. O Panginoon, samahan mo kami ngayon. Tunay, maging mabangsamyo sa iyong harapan ang aming pagkakaloob. Lahat ng ito ay dalangin na sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Minsan pa, bawit po tayo ng Panginoon. Uwitin natin ang At the Cross. Uwitin natin At the Cross. And with my soul and life.
Amen. Wala po tayo. Yan. Ito, totoo na to. Muli o, pasensya na ako mga kapatid. Pagkagaya mo nung sinabi ko kanina, ay si Brother Paul ay hindi masyadong padanood ng pelikula. Pero isa ho sa mga medyo na-enjoy ko na action na, kumbaga, Marvel movies. Mga Marvel, Superman, Spider-Man, ano ba ito, sino man, ay naalala ko, isa sa mga pinakasikat ay si Spider-Man at merong isang linya doon sa Spider-Man movie na yun na sumikat talaga. Na kung saan sinabi ng tumayong tatay ni Spider-Man, o ng tatay mismo ni Spider-Man, ng guardian niyang lalaki na namatay din sa kauna-unahan, with great powers comes great responsibilities. Pag marami kang kapangyarihan or kakayahan or resources, ay marami kang responsibilidad. At kaya po sinabi yan mga kapatid sa atin ng patuloy na pag-aaral o itutuloy na pag-aaral sa 1 Peter chapter 2, hindi powers but privileges. Patong-patong at napakaraming pribilehiyo ang ibinigay sa atin ng Panginoon. At sa napakadami at patong-patong na pribilehiyo na ito ay merong layunin ang Diyos. Merong obligasyon ang Kristiyano. At nawa ito ho ay tumanim sa ating mga puso at kaisipan sapagkat tayo mga Kristiyano ay niligtas ng Panginoon at sa napakadaming pribilehiyo na binigay niya ay kailangang mabuhay sa paraan na sinasabi ng Biblia. Sa mga talatang ito, nais ko kayong anyayahan sa 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, maaari po tayong tumayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon and to get a better understanding ng konteksto ng ating pag-aaralan, verses 9 and 10, ay simulan mo natin sa verse 1 ang pagbasa. 1 Peter chapter 2, verse number 1. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Pakisunod niyo sa inyong mga Biblia, babasahin ko po. Wherefore, laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If so be ye have tasted that the Lord is gracious, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Ye also as lively or living stones are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Wherefore also it is contained in the Scripture, Behold, I lay in Zion, a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Unto you therefore which believe, he is precious. But unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, and a stone of stumbling, and a rock of offense. Even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Palayan po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, tunay, kami ay hindi mo mga tao, ngunit kami ngayon ay yung mga anak.
Panginoon, tunay, ang sinabi ng iyong salita, bago kami nakakilala kay Kristo, kami ay walang pag-asa. Kami, Panginoon, ay nasa lusak ng kasalanan at nasa ilalim ng iyong puot at nasa ilalim ng iyong hatol. Salamat kay Kristo ay nakatanggap kami ng habag. O Panginoon, tunay, napakadakila ng kaligtasan. Hindi mo lang kami basta iniligtas, Panginoon, narito pa ang patong-patong na mga pribilehiyo at biyaya. Nawa, O Diyos, tulungan mo kami naman na bilang yung mga iniligtas ay mabuhay sa paraan sa ayon sa iyong kalooban at hindi sa amin. Mabuhay kami para sa iyong kapurihan at hindi sa amin. Mabuhay kami sa pagmamahal sa iyo at paglilingkod sa iyo. Samahan mo kami sa daling ito ng aming pag-aaral, bigyan mo kami ng liwanag. Tulungan mo po ako bilang mga ngaralo o Diyos at lahat ng kapurihan ay mauwi lamang sa iyo. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Dahil na po magsiupo ang lahat. Ito ang ating pinakamensahe, mga kapatid. Maaari po magsiupo ang lahat. Ito po ang sabi, ito ang ating pinakamensahe. Believers have great and many privileges because of God through Christ, and with it comes great obligations. Again, sabi natin kanina yun, ang mga mananampalataya ay may mga dakila at maraming pribilehiyo mula sa Diyos dahil sa pamamagitan ni Kristo. At kasama nito, kalakip nito, ang maraming mga obligasyon o dakilang obligasyon. Bibihin lang muna natin, iba na nalibutan natin ang ating pinag-aaralan, si Pedro ay sumulat sa mga mananampalataya na pinag-uusig na nagsikalat sa maraming mga lugar. At mapapansin ho natin, mula chapter 1 hanggang dito sa ating pag-aaral, paulit-ulit ang terminolohiya ni Pedro sa kayo ay mga nireject, ngunit pinili naman. Kayo ay tinanggihan, pero tinanggap. Makikita natin ito sa ating pag-aaral. But early on, Peter told them that they are the elect of God. Sinabi ng Apostol Pedro sa kanila sa chapter 1, verse number 2, elect according to the foreknowledge of God. Itong mga taong ito, itong mga persecuted na Kristiyano ito, tinanggihan ng sanlibutan, pinersecute ng mga tao, pero sila ay pinili at hinirang ng Panginoon. At sabi ko nga, itong tema na ito na rejected of men but chosen of God ay namumutawi sa bibig ni Pedro sa maraming mga panahon o sa mga sinabi niya ho dito. 3 Sundays ago, pinag-aralan natin Christ, the living stone. And I hope naalala niyo ho yung ating pag-aaral mula sa chapter 2, verse 4. To whom coming as unto a living stone. Sino yung living stone na yun? Walang iba kung hindi si Kristo. At sa Kanya tayo ay lumapit. Sa Kanya tayo ay sumampalataya. At nung daw tayo ay sumampalataya sa Kanya, ito daw living stone na ito, disallowed indeed of men, but chosen of God. Again, there is that theme. Disallowed, rejected by men, but chosen of God. Ano daw ang nangyari? Verse 5, ye also as living or lively stone. Tayo daw na mga lumapit kay Kristo, tayo daw na mga sumampalataya kay Kristo are also living stones. At ito ay nagsasabi na mayroong buhay. At ang buhay na yon ay hindi galing sa ating sarili. Ang buhay na ito ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan na meron ang bawat tunay na Kristiyano na kay Kristo Jesus. So ye also are living stones. Ano daw? Built up as a spiritual house. At kapag aralan natin ito, yung spiritual house, yung temple, hindi natin kailangan pumunta sa Jerusalem. Ang maliwanag sa salita ng Diyos, 1 Corinthians chapter 6, we are the temple of the Holy Spirit. Ito ay bahay-sambahan, pero hindi ito ang tahanan ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos ay ang mga mananampalataya. At sinabi rin sa 1 Corinthians chapter 3, ang mga nagtitipong mananampalataya, the gathered church, is also the temple of the living God. So narito, a spiritual house, a holy priesthood, ibig sabihin, hindi na Levites ang mga priest ngayon, hindi ang mga mananampalataya. We believe and uphold the priesthood of all believers.
Kaya ang bawat Kristiyano, take note, bawat Kristiyano, hindi lang yung tatatayo sa harapan ng pwedeng mag-alay sa Diyos, ang bawat Kristiyano ay dapat at pwedeng mag-alay ng mga espiritual na hain sa Panginoon. At ang sabi sa verse 5, napakaganda, acceptable to God by Jesus Christ. Noong lumang tipan, kung gusto mo mag-alay sa Panginoon, dadaan ka muna sa mga priests which are Levites. Sa bagong tipan, ang bawat Kristiyano ay dapat at pwedeng mag-alay na sa Diyos ng mga katanggap-tanggap na hain. And again, katanggap-tanggap ang hain sa pamamagitan ni Kristo. Hindi dahil seryoso tayo. Hindi dahil sincero tayo. Alam niyo yun, maraming mga tao ngayon nag-aalay sa Panginoon. Oh, seryoso naman ako eh. Oh, sincero naman ako eh. Oh, feel ko yung pag-aalay din mo. No. Hindi sa feelings natin, hindi sa pagiging sincero natin nakadepende. Nagiging katanggap-tanggap lamang ang ating pag-aalay sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Therefore, if you are not in Christ, kung wala ka kay Kristo, kung hindi ka tunay na sumasampalataya kay Kristo, hindi ka tanggap-tanggap ang hain mo. Nasa iyo man ang pinakamagandang tinig at umawit ka ng to God be the glory. And if you are not in Christ, that is not an acceptable sacrifice. Only in and through Jesus Christ. So again, narito yung patong-patong na pribilehyo na meron tayo. Sa verse 6, ang sabi ni Pedro, wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Ito yung katuparan. Ito yung sinasabi ni Pedro, ang katuparan ng hula ng Panginoon na sinabi sa Isaiah 28 verse 16, na kung saan he will lay a cornerstone, he will lay a chief cornerstone in Zion. Ang katuparan nito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Panginoon na ito, sino mang daw sasampalataya sa Kanya, hindi mapapahiya. Hamakin ka man ng sanlibutan sa pananampalataya mo kay Jesus. Kutsain ka man ng mga nasa mundo dahil sa pananampalataya at pagkatapat mo kay Kristo. Sabihan ka man na ikaw ay nababaliw na, pandemic na nga, pa-church ka pa. Sabihin man nila na walang kwenta ang pananampalatayang Kristiyano, hindi mapapahiya ang sumasampalataya kay Kristo. He will not be put to shame. Actually, baliktad ang mangyayari. Yung mga ikinahiya si Kristo. Yung mga nag-reject kay Kristo. Ang sabi niya sa verse 7, unto you therefore which believe is this preciousness. Yun yung mas tamang translation sa verse 7, yung unang phrase na yun. Naalala niyo, pinag-aralan natin yung word na precious, doon ay hindi adjective, kung hindi noun, at mas tamang translation doon ay privilege or, yun ang mas tamang translation doon, kundi this a privilege or this good things. Ang ibig sabihin, to those who believe is this privilege. Ano yung pribilehiyo? Sa mga sumasampalataya, ang pribilehiyo mo, hindi ka mapapahiya. Hindi ka mapapahiya. Pero yung mga hindi sumampalataya, ito ang mangyayari sa kanila. Verse 7, but unto them which be disobedient, the stone which the builder disallowed, the same is made the head of the corner. Mapapahiya sila. Itong ipinako nila, isang araw darating, babalik muli. Mapapahiya sila. Itong tinanggihan nila, itong hindi nila sinampalatayanan, haharapin nila isang araw na nasa trono at hahatulan sila at mapapahiya sila. Pero yung na kay Kristo, hindi mapapahiya. Itong tinanggihan ang mga tumanggi kay Kristo, sila ang malalagay sa kahihiyan. So narito ang pangako ng Panginoon. Narito ang katotohanan, sino mang na kay Kristo Jesus ay hindi mapapahiya. Ang sabi sa verse 8, and a stone of stumbling and a rock of offense. Ano ito? Doon sa mga hindi sumampalataya.
Christ has become a stone of stumbling. Doon sila, may stumble, hindi sila makakapaniwala. Ayaw nila, tatanggihan nila, a rock of offense. Kanina ito, to them that stumble at the word. Yung mga natisod sa salita. Ano yung salita? The gospel. Ano? Namatay para sa kasalanan ko? Ano? Nabuhay muli? Meron ba nun? They stumble at the gospel. They became disobedient to believe. Sabi ng salita ng Panginoon, they will be put to shame. Sila ang mapapahiya. Ang sabi ng Biblia, verse 8, whereunto also they were appointed. At pinag-aralan natin yung they were appointed. Dalawa ang view doon. They are appointed to destruction because they disbelieve. O yung isang paniniwala, yung maging yung disbelief nila is appointed sila doon. Why? Because God passed over them. Kung maalala niyo, ito ang kalagayan ng lahat ng tao. Ang lahat ng tao ayaw sa Diyos. That is, hindi gumawa ang Diyos ng disbelief sa puso ng tao. No, hindi niya kailangan. Bakit? Ang taong makasalanan, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14, for the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for this foolishness unto him. And neither can he know them because it is spiritually discerned. So ang tao talaga, natural, ayaw sa Diyos. At hindi kailangan ng Diyos na gumawa ng disbelief sa Kanya. So they were appointed unto damnation. How? By God passing over them. Anong ibig sabihin? Niligpasan sila. Hindi sila pinili ng Panginoon. Ngunit ang mga Kristiyano, ang mga anak kay Kristo, paulit-ulit si Pablo, paulit-ulit si Pedro, pinili ng Diyos. Tuloy natin. At dito papasok yung ating pag-aaral sa verse number 9 hanggang 10. At pinakatitulo, kung bibigyan natin ng titulo, ito is chosen with a purpose. Chosen with a purpose. Pinili ng merong layunin. Pinili ng merong layunin. At unang punto, chosen with privileges. And then pangalawa, chosen with obligation. Chosen with privileges, and then chosen with obligations. So tignan natin yung una, verse 9. Chosen with privileges. Again, sa verse 8, ang sabi ng salita ng Diyos, itong mga hindi sumampalataya unto which they were appointed. Doon sila inilaga ng Panginoon. Ang sabi niya yun sa verse 9, but ye, sino yung ye? The believers. Again, yung word na but, anong gamit nun sa salita ng Diyos? Or maging sa normal na lengguwahe, it's a change of direction. Bago na, pinapatungkulan na yung mga hindi sumampalataya, but ye. Ang kausap ngayon ni Pedro, ang sinasabihin niya ngayon na yung mga mananampalataya, ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Sino yung ye? Believers. Anong sabi? Here is the first privilege, a chosen generation. Yung word na generation dito, hindi yung henerasyon na may pinapatungkol sa panahon, kung hindi a chosen people. This word generation ay pumapatungkol sa mga tao. At merong mga Baptist, merong mga mananampalataya, kahit mga Baptist pa ay allergic sa salitang ito. Chosen. Kung gusto mo daw mag-away o magtalo ang dalawang Kristiyano, politika, at pag-usapan niyo ang paghihirang ng Diyos. Higit sa malamang, magkakaroon ng tatalo. At maraming mga mananampalataya, I'm not saying na hindi sila Kristiyano. Noong una, ako rin mismo, hindi ko mapaniwalaan ang doktrinang ito na ang Diyos pumipili. Ang kaunang paniwala ko, hindi, ang pagpili nasa tao, free will. Pero mga kapatid,
malinaw sa Biblia, all throughout the Bible, ang susumigaw ang salita ng Diyos na ang Diyos pumipili. Sa John 15 verse 16, ang sabi ni Jesus, "Ye have not chosen me, but I have what? Chosen you." Sino daw ang pumili? Siya. Hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi Siya ang pumili sa atin. Sa John 15 pa rin, buksan natin, sa John 15 verse 19. Anong sabi ni Jesus? Sa John chapter 15 and verse number 19. So balikan natin yung verse 16, yung sinayit natin kanina. John 15:16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask in the Father in my name, He may give it you." Pagdating sa verse 19, ang sabi ni Jesus, "If ye were of the world will love His own. But because ye are not of the world," tayo daw, ang mga mananampalataya ay hindi na sa sanlibutan. Paano nangyaring hindi na tayo sa sanlibutan? "But I have what? Chosen you out of the world, therefore the world hateth you." Sa mga taong makasalanang nasa sanlibutan, hinirang, pinili ng Diyos. Ito ay maliwanag sa Biblia. Ephesians chapter 1. Alam ko na pag-aralan natin mo ito, pero muli, maraming mga Kristiyanong itinatanggi ang katotohanan ito. At ang mga talatang ito, ano kailangan nilang gawin? Kailangan nilang it's either pilipitin o gupitin. Ephesians chapter 1 verse 3, ang sabi ni Apostol Pablo, "Blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ." Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath what? Chosen us in Him. Kailan? Before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. O tayo daw ay Kanyang pinili. Kailan niya tayo pinili? Hindi nung pinanganak tayo, kung hindi bago pa tinatag ang sanlibutan. Before Genesis 1:1, pinili ka na ng Panginoon. Ikaw ay ligtas. Paano mo ipapaliwanag yan? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Paano akong pipiliin ng Diyos nung wala pa ako? Well, hindi ko may paliwanag, pero yun ang sabi ng Biblia. It's either itanggi mo ang sinasabi ng Biblia, o paniwalaan mo ang maliwanag ang sinasabi ng Biblia. You are a chosen generation. Isa pa ho sa 2 Thessalonians chapter 2. Merong mga nagsasabi, pinili ng Diyos para sa paglilingkod, para sa ministry. Di para sa kaligtasan. Ang kaligtasan ng tao ang pumipili, desisyon niya yun. Now, hindi natin sinasabing hindi nagdidesisyon ng tao. Pero ang tanong natin, sino ang unang pumili? Nauna ba ang tao? Dahil yung iba itong paniniwala, pumili muna ang tao at nakita ng Diyos sa hinaharap. Pipiliin na po nakita ng Diyos mula doon sa beginning. At kanya, pipiliin ako ni Patrocinio. Amen. Pipiliin ko rin siya. Alam niyo, marami yun ang paniniwala. Yung foreknowledge na nakita daw ng Diyos. Actually, napakadelikado minsan ng salita na inalam daw ng Diyos. Inalam. So kung inalam, bago niya inalam, hindi niya pero parang hindi delikado yung salita. So nakita daw ng Diyos yung mangyayari na pipiliin ni Brother Patrocinio, nasasampalataya siya, at mula doon sa pagpili na yun na ginawa ni Brother Patrocinio sa kanyang free will, doon daw ibabase ng Diyos yung pagpili niya. So yung pagpili daw ng Diyos nakabase sa pagpili ng tao. Pakinggan niyo ito. Yung pagpili ng banal na Diyos nakabase sa desisyon ng makasalanang tao.
Or, ang sabi ng Biblia sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation. Mula pa nung pasimula, pinili ka na ng Diyos para maligtas. So muli, anong pinapakita nun? Yung kaligtasan ba ng, yung bang pagpili ng Diyos nakadepende sa tao? O yung kaligtasan ng tao nakadepende sa paghirang ng Diyos? O mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Either gupitin mo ang mga talatang ito, o gumawa ka ng interpretation gymnastics para palabasin ang ibang mga bagay, pero malinaw ang sinabi ng salita ng Panginoon, ang Diyos ang umira. Pero paano yun? Paano mangyayari yun? Di ba? May pagpili ang tao, pero paano mangyayari na ang Diyos ang pumili? Now, pakinggan niyo mga kapatid. Hindi ibig sabihin na hindi mo maintindihan. Mali. Anong ibig sabihin kung hindi natin maintindihan? Kulang tayo sa kaalaman. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay humirang. Ang Diyos ay pumili. May desisyon din ba ang tao? Meron. Maliwanag yan sa Biblia. Tinatawag ang taong lumapit kay Kristo. Tinatawag ang taong sumampalataya kay Kristo. Kailangan ng taong sumampalataya at magdidesisyon siya. Pero maliwanag din ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos na soberano ay humirang. Pero nakakalungkot, maraming mga Kristiyano o maraming mga mangangaral willing i-sacrifice ang pagiging soberano ng Diyos sa altar ng free will ng tao. Buksan lang natin sandali. Gusto ko lang i-solidify ito sa ating mga kaisipan sa Daniel chapter 4. At higit sa malamang familiar na ho kayo sa talatang ito. Daniel chapter 4 and verse number 34. Daniel chapter 4, bandang dulo, verse number 34. Ano po ang sabi? And these are the words of King Nebuchadnezzar. Pagkatapos niya magyabang, niluwagan ng Diyos yung tornilyo niya. At pagkatapos ng ilang panahon, hinigpitan ulit ng Panginoon. Bago luwagan, ang tinataas niya ay yung kanyang sarili. Nung makita niya na, hindi pala siya ang boss. Meron palang mas mataas sa kanya, higit na mas mataas. Nung bumalik na sa Tino, si Nebuchadnezzar, Daniel chapter 4, verse 34, anong sabi niya? And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and my understanding returned unto me. Bumalik na yung Tino niya. And I blessed the Most High. Pinuri ko ang pinakamataas. Nung una, ang hinataas niya yung sarili niya. And I blessed the Most High, and I praised and honored Him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and His kingdom is from generation to generation. Verse 35, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and He doeth according to... Ano sabi? He doeth according to man's will, His will. Ginagawa ng Diyos ang sang-ayon hindi sa kalooban ng tao, kung hindi sa kanyang sariling kalooban. Saan niya ginagawa yun? Ginagawa ng Diyos, He doeth according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. Nasusunod ba ang kalooban ng Diyos sa mundo? Yes! Meron bang makakapigil sa kamay niya? Wala! Ang ginagawa niya, hindi sang-ayon sa kalooban ng tao, hindi sang-ayon sa kanyang sarili kalooban. So muli, hindi ang free will ng tao ang soberano. Ang
soberano ay ang kalooban ng Diyos. So malinaw ang sinabi ng Biblia. Ye are a chosen generation. Chosen people. Chosen nation. At pag binasa natin itong verse 9, these are all descriptions that were used sa Old Testament sa bansang Israel. At ngayon ay ginamit sa mga mananampalataya sa Bagong Tipan. Now, hindi nangangahulugan na ang church na ngayon ng Israel, no? Hindi ho ganun. Kapagkat malinaw sa Romans chapter 11, wala na tayong oras para tignan. Romans chapter 11, verse 25 hanggang 29, may plano pa rin ang Diyos. Hindi pa rin nawawala ang plano ng Panginoon para sa bansang Israel. Ang sabi niya sa verse 27, Romans 11, "For this is my covenant unto them when I shall take away their sins." May kasunduan pa rin ang Diyos. Gagawin pa rin ng Diyos ang pangako niya sa Israel. Pero at this point of time, ang sabi ni Pedro sa mga Kristiyanong hintil, ye are a chosen generation, a chosen people. Hindi lang ho yung a royal priesthood. Balik tayo sa chosen generation. Actually, ito yung ginamit ng Panginoon para sa Israel sa Deuteronomy chapter 7 verse 6. Ang sabi, "For thou art a holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God has chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth." Malinaw na sinasabi sa Lumang Tipan, pinili ng Diyos ang Israel. Bakit? Dahil ba mas mahusay sila? Dahil ba mas magaling sila? Ang sabi ng salita, no. Pinili kayo ng Diyos kasi minahal niya kayo. Ang dahilan ng pagpili ng Diyos ay wala sa tao. Ang dahilan ng pagpili ng Diyos ay nasa Kanya. Minahal niya. Dinesisyonan niya sang-ayon sa Kanyang minagaling ng mabuti niyang kalooban. So, a chosen generation, and again, yung word na generation, it means race, nation, or people. So, the believers are God's chosen people. Yes, maaring rejected of the world, kagaya ng mga sinusulatan ni Pedro, pero malinaw, hinirang, pinili ng Diyos. So kung tayo ay mananampalataya ngayon, kung alam natin tayo ay ligtas at na kay Kristo Jesus, purihin natin ang Panginoon. Hindi dahil mahusay tayo, hindi dahil marunong tayo, hindi dahil napakagaling natin, kundi dahil nakabagang Diyos, minahal tayo ng Diyos, at pinili tayo ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat. Actually, walang karapat-dapat. Yes? Lahat makasalanan. Ang karapat-dapat sa lahat ay parusa. Pero mula sa karamihan ng tao na karapat-dapat parusahan, pumili ang Diyos ng mga tao para sa Kanya. Hindi lang ho yun, not just a chosen generation, isa pa sa mga pribileyo ito, a royal priesthood. Royal priesthood. Ito'y galing sa Exodus 19 verse 6. Ang sabi, "And ye shall be unto me a kingdom of priests, and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel." That word royal is pertaining to royalty. Sa mga hari. Brother Paul, hindi naman ako prinsipe. Pero narito ang katotohanan, mga kapatid, tayong mga Kristiyano, sangayon sa Romans, ay inampon sa pamilya ng Panginoon. Therefore, we can cry, "Abba, Father." And if the King of Kings is our Father, we are part of His royal family. Maaaring isinusuka tayo ng sanlibutan, at ang tingin sa atin ng sanlibutan, tayo yung mga naloloko na naniniwala tayo sa Diyos na hindi natin nakikita, na maaaring ang tingin ng sanlibutan, mga kawawang mga tao yan. No. Royalty. Now, hindi tayo lalakad dyan na parang mayayabang, "Yumukod ka, ako'y anak ng..." No. Pero narito pa rin yung katotohanan na tayo anak ng Diyos.
inampun sa pamilya ng Panginoon. Ano pa? Not just royalty, but also priesthood. Again, nung lumang tipan, ang priesthood ay limitado sa Levites. Pero ngayon, maliwanag sa salita ng Panginoon, ang lahat ng mananampalataya ay mga saserdote sa harapan ng Diyos at maaaring mag-alay at dapat mag-alay ng mga katanggap-tanggap na hain sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And no other people have this privilege na mag-alay ng mga katanggap-tanggap na hain kay Kristo. So not just a chosen generation, not just a royal priesthood, but also a holy nation. Paliwanag po natin. Pag sinabing holy, ang madalas natin naiisip ay ano? Banal. Pag sinabing banal, ano madalas mo naiisip? Walang kasalanan. Tama? Ang typical natin naiisip sa word na holy ay moral purity. Pero actually, sa Bible ho, ang word na holy, merong mas unang definition niyan. To be holy is to be set apart. Kaya ho sa lumang tipan, makakabasa kayo, pag binasa niyo ho yung mga offerings, it is holy unto the Lord. Yan ay banal para sa Panginoon. Ibig sabihin, set apart, binukod na yan. Kinabi na yan, yan ay para sa Diyos. So yun ang unang ibig sabihin ng word na holy. To be set apart, ibubukod tangi. Ginamit ko nga halimbawa dati dito sa church, naalala ko ho, kapag kami ay mag-aagahang pamilya, ang ulam ay tortang talong. Sarap. Tortang talong ano? Tapos mayroon kang kalamansi toyo. At lagyan mo pa ng sili. Kain tayo. At siyempre, 5 kami sa pamilya, mayroon 5 talong. Anong gagawin ng nanay ko? Yung isang talong, ilalagay sa platito, ibubukod. Sa dado niya. Ibig sabihin, bawal namin galawin. So that is, in a sense, set apart for my dad. Holy for him. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga Kristiyano daw, ay ano daw? Holy nation. Binukod, tanging nasyon. Yes, nung lumang tipan, that is the nation of Israel. At alam niyo, namumukod tanging ang Israel. Lahat ng bansa sa paligid ng Israel sumasamba sa maraming Diyos. Namumukod tangi ang Israel na sumasamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Lahat ng bansa na kapaligid sa Israel, ang paraan ng pamumuhay ay immoral at napakaraming kasamaan. Pero narito ang Israel, merong mga kautusan na sinusunod. Namumukod tangi sila. At ngayon mga kapatid, ngayon tayong mga Kristiyano, ang sabi ng salita ng Panginoon, we are a set apart people for God. Ibinukod tayo ng Diyos. Hindi tayo ibinukod para sa sanlibutan. Hindi tayo ibinukod para yumaman. Hindi tayo ibinukod para sumikat. Ibinukod niya tayo para sa kanyang sarili. Namumukod tangi ang mga Kristiyano. God has chosen Israel and set them apart from all other nations. Believers are also to be set apart and to be radically different from the world who knew not God. Ang mga mananampalataya ay dapat din mamukod tangi at magiging kakaiba sa mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo. And not just a holy nation, not just a set-apart people. Ang sabi ho ni Apostol Pedro ay peculiar people. Anong peculiar? Alam ko ho sa English, ang peculiar ay parang peculiar, kakaiba. Actually sa Greek, pag tignan nyo, ang ibig sabihin ng peculiar, peripoiesis, sa Greek, kung tama yung pronunciation ko, ang ibig sabihin ay possession. One's own property. Pagmamayari. That is the meaning ng word na peculiar. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Pedro ito, you are a set-apart nation
a people owned by God. Kayo ay pinili, kayo ay royal priesthood, kayo ay ibinukod, at kayo ay mga taong pagmamay-ari ng Diyos. At paano tayo naging pagmamay-ari? Anong sabi ni Pablo? For we are bought with a price. Binili tayo ng may halaga, at ang pinangbayad ay ang dugo at buhay mismo ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo'y pagmamay-ari ng Diyos. Oh, what a privilege. At meron ng mga Kristiyano para bang ang baba ng tingin. Meron mga Kristiyano tatalon sa tuwa pag sila ay naging tagapunas ng pinggan ng presidente. Pero nasan na ang kagalakan? Nasan na ang mataas na pananaw sa pribilehiyong meron tayo na tayo ay pagmamay-ari ng Diyos, ibinukod niya para sa kanyang sarili. So these are our privileges. We are chosen with privileges. But also we are chosen with obligation. May obligasyon. Patong-patong yung pribilehiyo natin. At dito, mayroong isang obligasyon na sinabi si Pedro. At hindi natin mapupuntahan siguro yung verse 10 for the sake of time. Dito na tayo sa verse 9. Ang sabi niya, ye are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people. And what is our obligation? That. Ano yung sabihin ng that? Upang. Ito yung resulta. That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. That word show forth, ang ibig sabihin nito sa Greek is to publish, to declare abroad, to make known by praising or proclaiming, to publish to others. Iproklama sa iba. So tayo daw ay pinili ng Diyos, tayo daw ay binukod-tangi ng Panginoon, tayo daw ay pagmamay-ari ng Panginoon upang ideklara natin sa iba ang kanyang kapurihan. So mga kapatid, ito po ang punto. Ang mga Kristiyano ay pinili ng Diyos para sa kanyang sarili at tayo ay may obligasyon na ideklara ang kapurihan ng Panginoon, ideklara ang kaluwalhatian ng Diyos, ipakilala ang biyaya ng Diyos sa ibang mga tao. Yun ang ating obligasyon sa mundo ito. Hindi nating obligasyon na yumaman. Sinasabing masama, hindi natin obligasyon ang sumikat. Hindi ko sinasabing masama. Pero hindi yun ang ating obligasyon. Listen, mga young people na nanonood, ang obligasyon natin ay luwalhatiin ng Diyos. Hindi maging number 1 sa Mobile Legend. Ang obligasyon natin ay iproklama ang kaluwalhatian ng Diyos. Naalala ko po, nabasa ko sa isang comment sa Facebook. Pinakinggan niya ang preaching ng isang pastor. Medyo sikat na pastor. Ito yung comment niya. 10 beses binanggit ang Diyos sa preaching. At kulang-kulang siguro 100 beses binanggit ng pastor yung sarili niya. Nasaan ang papuri? Ang ating obligasyon ay ideklara ang kapurihan, ang karilagan, ang kadakilaan, ang kalakihan, ang kagandahan, ang kaperpektuhan ng Diyos, hindi ang ating mga sarili. Kaya ang ating awitin, to God be the glory, not to pastor be the glory. So our obligation is this, that we should show forth the praises of Him. Sino ba siya na tumawag sa atin? And again, that call is an effective call.
Para bang nung tinawag ni Jesus si Lazarus, Lazarus, bumangon ka diyan! Walang nagawa si Lazarus kundi mabuhay ulit. Tayo ay mga patay sa kasalanan. Isang araw tinawag tayo ng Diyos at walang ibang nangyari kung hindi sumampalataya tayo kay Kristo at tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil magaling tayo o mabait tayo. Ang sabi ng salita ng Diyos, Him who called us out of darkness. If God did not call us, we will still be in darkness. Kung hindi tayo tinawag ng Panginoon, nasa dilim pa rin tayo. Maaaring relihiyoso ka, maaaring mabait ka, pero ikaw ay nasa dilim pa rin at patungo sa iyo. At kung ikaw ay nasa liwanag ngayon, at ikaw ay may kaligtasan, may buhay na walang hanggan, yun ay dahil tinawag ka ng Diyos palabas sa kadilim. At ang ating obligasyon ay luwalhatiin siya. At sa verse 10, siguro dito natin tapusin. Sabi ng Panginoon, which in time past, ang kalagayan natin, we're not a people. Again, napakaganda ng background nito. Hosea chapter 1, verse 6. Hosea chapter 1, verse 9. And then Hosea chapter 2, verse 19 hanggang 23. Pwede yung basahin ang Hosea 1 and 2. At ikumpara nyo rito sa sinabi ni Pedro na ito. Sabi ni Pedro ito, which in time past were not a people, but now are now the people of God. This is a fulfillment ng pinangako ng Diyos sa book of Hosea. Ano si Hosea? Pinagpaasawa siya ng Panginoon ng prostitute, si Gomer. At nung nagkaroon ng pangalawang anak na babae, ang sabi ng Panginoon, ipangalan mo sa kanya ganito, not my people. And then, sumunod ng anak, ang pangalan mo sa kanya ganito, will not obtain mercy. Pero ang sabi ng Panginoon, pagdating sa chapter 2 ng Hosea, you will be my people. You will have mercy. Ang sabi ni Pedro, in-apply niya ito sa mga Kristiyano, which in time past were not a people, but now the people of God. Mga kapatid, I'm proud to be a Filipino. Pero bago ang pagiging Pilipino, we are the people of God. Namamangha ako sa pagiging patriotic ng mga Amerikano. Kahit yung mga naging kaibigan ko sa Amerika, hanggang ngayon sinasabi, the greatest nation on earth, USA! Pero before you are an American, you are the people of God. Tandaan mo natin, we're not a people, but now the people of God, and have not obtained mercy, but now have obtained mercy. O mga kapatid, patong-patong ang pribilehiyo at biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. At narito ang ating dakilang obligasyon, ideklara ang kanyang kapurihan. Ideklara. Alam niyo, hindi lamang ideklara sa pamamagitan ng bibig. Isang magandang paraan ng pagdedeklara ay sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Sabi ng Matthew chapter 5, let us end here. Let your light so shine before men, that they may see your good works. And anong result? And glorify you, glorify your Father which is in heaven. That is our obligation. Tayo ay mananampalataya. Tayo ay na kay Kristo. Trabaho natin ay deklara, hindi ang ating katwiran, kagalingan, hindi ang kapurihan ng Panginoon. Let's pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Panginoon, tunay, kailangan namin ng tulong mo. Kailangan namin ng liwanag mula sa iyo upang lalo naming maunawaan, upang lalo naming maintindihan ang kapunuan ng mga patong-patong na pribilehiyong ito na binigay mo sa amin. At Panginoon, kailangan namin ng iyong tulong upang magawa ang obligasyon na iyong iniatang din naman sa amin. Ang ihayag ang mga kapurihan mo,
ang ipakilala, i-publish ang mga kadakilaan. O nawa, Panginoon, awatin mo kami. Awatin mo kami sa mga ino-offer ng sanlibutan na mga bagay na walang kumpara sa gawain ng paghahayag ng kapurihan mo ay tunay walang kabuluhan. Awatin mo kami sa mga bagay sa mundo at tulungan mo kami na ituon ang aming mga pansin. Lord, ako po'y nakikiusap, abutin mo po ang mga kabataan. Ang mga kabataan sa iglesia ito, ang mga kabataan sa ibang mga iglesia na inuubos, ginugugol ang kanilang mga buhay sa mga bagay na mabubulok at masusunog lamang. Tawagin mo sila, O Diyos, sa pinakamataas at pinakamarangal na pwedeng gawin. Ang ihayag ka, at ipakilala ka, ang purihin ka, ang paglingkuran ka. Panginoon, tawagin mo po ang mga kabataan. Mahabag ka po. Mahabag ka po. O muli, O Diyos, ikaw lamang ang makakagawa nito. Tulungan mo po kami at nawa ang iglesyang ito ay manatiling tapat sa gawain ito. Mula sa pulpitong ito ay manatiling ipakilala at itaas ang pangalan mo at hindi ang sinuman. Tulungan mo po kami. Lahat ng ito ay sa namin hinihiling na kayang gumawa ng higit sa aming inaasahan at hinihingi. Hinihingi namin ito sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y tumayo. Amen. Praise the Lord. Thank you natin. Ang song, Praise Him, Praise Him. Ito ang song, Praise Him, Praise Him. Verse na sa trapuha. Recovery niya. At nawa, pwede tayo maging channel blessing, maging kay Sister Jinjin ay magiging malaking tulong at bagay. Ingat po tayong lahat. Kaya yung ng ating na pag-aralan ay nawa, ganapin natin yung ating obligasyon ay deklara ang kaluwalhatian. God bless po. Ingat po tayong lahat mga kapatid. I miss you all. I love you all. Ingat po. Ay, sali lang ho. Kaway-kaway din ho kayo. Papakita natin kayo sa mga kapatiran.
Kaway-kaway. 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 Hello po. Nag-request yung nakaraan eh. Mas na si Dr. Kyle.